Ang nakaraan. At sa pagkakaligtas nga ni Master Go sa Golden Manor Master, ay binigyan siya nito ng napakaraming reward, at di kalaunan ay dinala nga niya sa kanila, para ibigay sa kanyang ama at sabay na sinabing gagawa siya ng sarili niyang grupo na susunod lamang sa kanyang mga utos. Sa kasalukuyan naman sa Nirvana Pavilion, ay mayroong nagaganap na importanteng pangyayari. At makikita naman na nakatayo si Master Gu at ang kanyang guard na si Lian, at para bang mayroon silang hinihintay. At mayroon na ngang nagsalita, at ang unang nakarinig dito ay si Lian. Ang sinabi ng tao ay oras na para lumabas. At ang tinutukoy dito ay ang ating bida, at siya ay tinawag na Pavilion Master ng isang tao. At ang taong ito ay makikita naman na si Sudaryong, at dagdag pa niyang sinabi sa ikalawang prinsipe na ang lahat ng mga tao ay naghihintay na sa kanya. Kaya't napapangiti naman ang ating bida, at natutupad na nga paunti-unti ang kanyang mga pinaplano. At bigla din naman niyang sinagot si Sudaryong, at sinabi niyang nandito ka pala, kaya't naku-curious naman si Lian dahil magkilala silang dalawa ni Master Go. Sinagot din naman ni Sudaryong ang prinsipe, at sinabi niyang siya ay nag-volunteer sa Nirvana Pavilion. At napapasabi din naman ang ikalawang prinsipe na baka nasusurpresa si Sudaryong na sa ganitong paraan sila magkikita at sa ganitong lugar pa. Ngunit sabi naman ni Sudaryong na sa totoo lang ay nabibigla siya sa lahat ng mga nangyayari. Kaya't nagtinginan na lang ang dalawa at napapangiti ang ikalawang prinsipe dahil nakikita niyang nasa mabuting kalagayan na si Sudaryong. At ganun din naman ang pakiramdam ng special investigator na ito. At kahit hindi siya gaanong halata sa kanyang mga emosyon, ay nagagalak ito na makitang muli ang ikalawang prinsipe. At sa sandaling iyon ay sinabi din naman ng ating bida, na dapat na nga silang umalis at huwag nang papaghintayin pa ang mga tao sa labas, at hindi naman din maintindihan ni Lian kung para saan ba ang pag-uusap ng dalawa. Ngunit kahit sa gayon paman ay masaya na din si Lian na makitang masaya ang kanyang master, at susunod siya dito kahit na ano pa ang mangyayari. At sa mga tingin naman ni Sudaryong, ay mararamdaman naman na sobrang bilib ito sa ating bida, at para bang nabunutan ng tinik ang lahat ng kanyang mga dinadala sa kanyang dibdib. At masaya din namang sumunod ang dalawa kay Master Gu, at bilib na bilib sila dito dahil sa mga nagawa niyang kakaiba sa kanilang mga buhay. Kaya't nang magbukas ang pinto papunta sa labas ng Nirvana Pavilion, ay hindi nila inaasahan ang kanilang mga makikita. At dito ay nakapila ang napakaraming mga special investigator na naghihintay sa mga sasabihin ng ikalawang prinsipe dahil sa ngayon siya na ang itinuturing na master ng Nirvana Pavilion. At sa kanyang pagtindig sa harapan ng mga taong ito, ay punong-puno siya ng matinding emosyon na baguhin ang lugar na ito. At nang makita din naman siya ng mga special investigator na nasa kanilang harapan na, ay bigla silang nagbigay pugay sa pagdating nito at silang lahat ay nagagalak dahil sa kanyang presensya. Kaya't wala namang masabi ang ikalawang prinsipe, at napapatulala na lang siya sa dedikasyon ng kanyang mga tao na hahawakan at susunod sa kanya simula sa mga oras na ito. At sa ngayon napapaisip ang ating bida, na ang mga special investigator ay mabuti naman ang pagtanggap sa kanya, kaya't bigla niyang naisip na baka may sinabi si Sudaryong sa mga tao. At tinanong na nga ito ng ikalawang prinsipe, na kung sinabi ba niya na babawasan ang kanilang mga sahod kung hindi nila iwe-welcome ang kanyang pagdating, ngunit bigla namang napasagot si Sudaryong na wala siyang sinasabi na kahit na ano. Ngunit nagtataka din naman ang prinsipe, na kung wala siyang ginawa ay bakit ganito ang pag-welcome ng mga tao at silang lahat ay para bang mabubuti sa kanya. Kaya't sinagot din naman siya ni Sudaryong na dahil ito sa lahat ng kanyang mga ginawa at ipinakita sa kanila. Kaya't napapaisip na lang si Master Gu na baka dahil ito sa investigation incident na nangyari laban sa Demonic Army Commander na kinasasangkutan din ng ilang mga special investigator. At si Gudang na First Corps Commander ay pumatay ng isang investigator na nagsasagawa pa lamang ng kanyang pinakaunang investigasyon at ito ay na-injured ng husto doon. Ngunit sa sitwasyong iyon, hindi naman pinalampas ng ikalawang prinsipe ang nangyari at dinala niya ang investigator sa demonic physician para tignan ito.
At sa mga sandaling iyon ay pinatay nga niya si Gudang at ito ang kanyang paghihiganti sa lahat ng mga masasamang ginawa niya sa mga special investigator. At bigla din namang nagsalita si Sudaryong sa ikalawang prinsipe, at sinabi niya na magpahayag siya ng kanyang saloobin sa lahat ng mga investigator na nasa kanyang harapan. Kaya't biglang napaisip ang ating bida, at kung ano ba ang maganda at magpapalakas ng loob nilang lahat. At habang naghihintay din naman ang mga special investigator, ay mararamdaman naman ang kanilang pananabik dito. Kaya't inobserbahan na muna sila ni Master Go, at tiningnan niya ang lahat ng mga sulok ng lugar na ito. At talaga namang nakaabang sa kanya ang mga ito, na kung ano ang kanyang dalang magandang balita sa kanila. At walang ano-ano ay sinimulan na nga ni Master Go na magsalita, at sinabi niya na hindi niya alam kung magiging mas masaya ba sila o magiging miserable ang kanilang mga buhay dahil siya na ngayon ang kanilang Pavilion Master. Ngunit sinigurado din naman niya sa kanilang lahat, at binigyan niya ng isang napakasolidong pangako. Na ang kanilang mga puso ay bibilis ang pagtibok hindi gaya ng kanilang mga nakasanayan dahil siya na ang kanilang master, at habang sinasabi ito ng ikalawang prinsipe, ay iniisip na din niya ang kanyang magiging mga plano sa lugar na ito. At hindi naman din maintindihan ni Sudaryong kung ano ang ibig sabihin ng prinsipe, kaya't napapatulala na lang siya habang tinitignan ito. At sa sinabing ito ng bago nilang Pavilion Master, ay bigla naman ding napangiti ang mga special investigator. At sa ngayon ay mayroon na silang Pavilion Master na mas mapapagkatiwalaan, at may puso para sa kanilang lahat. Kaya't nag-aalab din naman ang mga emosyon ng mga investigator na ito, at hindi nila mapigilan ang sayang nararamdaman habang naririnig ang napakagandang binitawang salita ng ikalawang prinsipe. At hindi nga magkamayaw ang kanilang sigaw para sa kanilang bagong master, at sa tingin nilang ito ang magdadala sa kanilang kapayapaan at kaayusan. At hindi kalaunan, makikita ang ikalawang prinsipe na para bang hindi gusto ang nangyayari sa kanya dahil kakaupo pa nga lang niya bilang bagong master ay binigyan na agad siya ng napakadaming mga papel. Kaya't pabiro niyang sinabi na plano ba ni Sudaryong napatayin siya agad-agad. Ngunit sa seryosong mukha, ay nagsalita naman agad si Sudaryong at sinabing ang mga papel na ito ay nagsasaad ng insidente na nagresulta ng hindi maayos na investigasyon at ito mismo ang inirequest ng prinsipe. Kaya't bigla naman ding napatanong ang ating bida, kung ang insidenteng ito ay may kinalaman ba sa Blood Heavensward Demon dahil yun lang ang kanyang gustong ipahanap kay Sudaryong. Ngunit hindi naman gustong gawin ni Sudaryong ang lahat ng ito. Subalit ang pangyayaring ito ay naganap pa lamang kamakailan lang at para bang ang insidenteng ito ay may kinalaman sa request ng ikalawang prinsipe. Kaya't bigla din namang nagsalita si Leanne at binigyan niya ng advice si Master Go na siya ay dapat na magpigil sa kanyang sarili dahil sa huli niyang ginawa na pinatay nito ang kanyang kapatid ay para bang sasabog na sa galit ang Sword Demon. At sinagot din naman agad siya ng ikalawang prinsipe. At sinabing ang mga istoryang naisulat sa papel na ito ay masyadong napaka-unfair, at hindi nila ito mapagtatakpan dahil lang sa galit ng Sword Demon. Kaya't ibinigay din naman agad niya ang papel kay Leanne at sinabing subukan niyang pagtakpan ang mga pangyayaring ito. At binasa din naman niya agad ito, at siya ay naguguluhan sa sobrang unfair na talaga ng ginawa ng mga tao dito. At isa lang din ang kanyang nasabi, na kung may magagawa ba ang ikalawang prinsipe sa insidenteng ito, at napapatingin na lang din ang ating bida dahil yon na nga ang sinasabi niya kanina. At sa ngayon sa Entertainment Pavilion, na kung saan iginaganap ang napakaraming salo-salo. At makikita naman ang isang tao, na biglang iniumpog ang baso na kanyang hawak-hawak na para bang mayroon siyang mabigat na dinaramdam. At mapag-aalaman namang ang lalaking ito ay ang ama ng taong nasa report kanina, at sa kalagayan niya ngayon ay sobra-sobra na ang kanyang kalasingan. Ngunit bigla din namang may pumunta sa kanya at ito ang tagapangasiwa ng lugar, at sinasabi nito na tumigil na siyang uminom at naiintindihan naman niya ang kanyang pinagdadaanan ngayon, subalit sobrang lasing na siya kaya't magtigil na ito. Ngunit makikita naman sa mukha ng lalaki na napakabigat nga ng kanyang dinadala, at dagdag pa nitong sinabi sa tagapangasiwa na papaano niya titigilan ang pag-inom.
Nasa katotohanan na ang mga kupal na responsabli sa pambubugbog sa kanyang anak at ito ay nakumatos ng mahigit na 10 araw ay pinawalang sala at sinabihang inosente, at nabibigla din naman ang tagapangasiwa sa sinasabing ito ng lalaki. At sinagot niya ito kung ano ang kanyang sinasabi, at dagdag pa niyang sinabi na meron siyang balita na iniimbestigahan na ito sa kasalukuyan ng Nirvana Pavilion. At sinagot din naman agad siya ng lalaki at patuloy na uminom. At sinabi nito na ang Nirvana Pavilion investigator na nag-imbestiga sa kalagayan ng kanyang anak ay nagsabi sa kanyang report na dahilan lang ito sa pakikipag-sparing ng kanyang anak sa kanyang kaibigan at siya ay na-injury dahil doon. At binago ang totoong mga nangyari. At dagdag pa niyang sinabi na nabalitaan niya na ang ama ng taong umatake sa kanyang anak ay tinatawag na 100-sword demon. Kaya't mas lalo itong nagalit at ipinukpok pa niya ang kanyang basong hinahawakan at kinabahan din naman agad ang tagapangasiwa sa lugar. Ang 100-sword demon, siya ay itinaguriang isang alagad ng Bloodhaven sword demon at siya ay leader ng 100-sword demons. Kaya't nagugulat na lang ang tagapangasiwa sa kanyang narinig na impormasyon galing sa lalaki dahil ang binabangga niya pala ay napakalalakas na mga tao. At sa sobrang galit din ng lalaking ito, ay napapasabi siya na ang Nirvana Pavilion investigator ay kagaya din ng mga taong iyon at mas malala pa sila. Kaya't sa sinabing ito ng lalaki ay bigla namang lumapit sa kanya ang tagapangasiwa at sinabi nito na babaan niya ang kanyang boses dahil baka siya ay marinig ng ibang tao. At sinagot din naman agad siya ng lalaki at sinabi niyang hayaan niya itong marinig siya ng mga kupal na taga Nirvana Pavilion para siya ay puntahan dito at patayin o sabihan pa nila ang 100-sword demon na puntahan siya dito at patayin sa kanyang pwesto. At bigla din namang sinabi ng taga-pangasiwa sa mahinahong tono na sa mga panahon na ito ay dapat niyang pigilan ang kanyang sarili para hindi siya mapasama. Ngunit sinabi din naman agad ng lalaking ito na kung hindi magising ang kanyang anak sa pagkakomatose, ay maaapektuhan din nito ang kanyang asawa at hindi siya mabubuhay ng maayos kaya't mayroon siyang naisip na solusyon. At habang labis-labis ang pag-iyak ng lalaki, ay sinabi niyang siya mismo ang papatay sa kupal na yon kahit na ano pa ang mangyari. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay mayroon namang nagsalita sa kanilang likuran. At sinasabi nito na kung akala ba niya ay makakaya niyang patayin ang 100-sword demon. At sa ngayon makikita naman ang 3 kupal, at ang lalaking nagsalita ay nasa harapan at nakikinig lang pala sila sa sinasabi ng lasing na lalaki. At bigla itong napatanong sa 3 mga bagong dating na lalaki na kung sino sila at ano ang kailangan nito sa kanya. Ngunit ang sagot naman ng isang kupal na sino ba siya sa kanyang inaakala at magsasalita lang siya kahit saan at sasabihin na papatayin ang anak ng isang tao, kaya't napapatingin na lang ang dalawa sa pagkabigla sa pagsulpot ng 3 ito. At sa pagkakataong iyon din ay nagalit ang lasing na lalaki at sinabi nito sa mga kupal na iyon na ibalik nila ang kanyang anak. At ibalik nila ang buhay na kanilang kinuha dito, dahil sa makatuwid ay hindi pa nga nila naririnig ang kahit na isang paghingi ng tawad galing sa mga ito. Kaya't bigla din namang nagsalita ang kupal, at bigla itong humingi ng tawad dahil sa kanyang mga ginawang napakasamang mga krimen, at dagdag pa nito na hindi na mangyayari ang lahat ng mga iyon. Kaya't napatulala din naman ang tagapangasiwa at ang lasing na lalaki sa ginawa nito. At nabigla sila sa dali-daling paghingi nito ng tawad at napayuko pa habang ginagawa ito. Ngunit bigla din namang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng lalaki, at sinabi niyang tapos na at wag na itong magsasabi na hindi siya humingi ng tawad sa kanila, subalit para bang ito ay panunuksong sinabi lang ng kupal na ito. Kaya't nabigla na naman ulit ang lasing na lalaki, at hindi siya makapaniwala sa ganitong asal na ipapakita ng mga kupal na ito. At ang 3 lalaki ay napapatingin na lang sa kanya na para bang siya ay pinaglalaruan lang at napapangiti pa nga habang ginagawa nila ito. Kaya't nadagdagan na naman ang bigat ng pakiramdam ng lasing na lalaki at siya ay galit na galit sa mga oras na ito. Kaya't napagdesisyonan niyang hugutin ang kanyang espada at susubukan niyang labanan ang 3 at kumprontahin sa mga masasamang ginawa nila sa kanyang anak. Ngunit hindi pa nga niya lubusang nakukuha ang kanyang espada ay papalapit na ang kamao ng kupal na ito at sa napakabilis na galaw ng lalaki
ay hindi na nakareact pa ang lasing na lalaki. At tinamaan na nga ang mukha niya na nagdahilan ng pagkabasag ng kanyang ilong at pagdurugo nito. At siya ay tumilapon sa mesa na kanyang pinag-iinuman at dagdag din namang sinabi ng kupal at sa mga tao na nakakakita ay sinabi nito na ang lasing na lalaki ay ang unang humugot ng espada sa kanya kaya't nagawa niyang suntukin ito. At sa panunuksong sagot naman ng kanyang mga kasama at sinabi ng isa na nakita nila ang mga ginawa ng lasing na lalaki at dagdag pa ng matabang kupal na sila ang magiging witness niya. At dahil doon ay dinaganan ng lalaki ang lupaypay na katawan ng lasing na ito at pinagsusuntok niya habang galit na galit at sinasabi nito na ang isang normal na storage keeper lang ay magre-report sa kanya sa Nirvana Pavilion. Aba ay napakatindi pala nito. At dagdag pa niya na ang lahat ng mga nangyayaring ito ay dahil sa kanyang anak. Dahil inutusan nila itong magnakaw ng pera sa kanila, ngunit hindi sila nito sinunod dahil ang perang iyon ay pinaghirapan nila ng kanilang dugo at pawis sabi pa ng kanyang anak. At ang tangang anak niyang iyon ay umaakto na para bang napakabuti niya at siya ay ginagawa lang nitong basura, kaya't ito ang nagdahilan ng kanyang sobrang galit kaya't binugbog nila ang kanyang anak. Ngunit habang sinasabi ito ng kupal, ay bigla naman din niyang narinig na nagsalita ang lasing na lalaki. At sinasabi nito na sa ngayon ay inamin na niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan at ito ay nanggaling mismo sa kanyang mga bibig. Ngunit nagmamaang-maangan ang kupal at sinasabi niya na kung sino ang umaamin at wala siyang dapat aminin. Kaya't sinagot naman siya ng lalaki na sirang-sira na ang mukha at sinabi nito na lahat ng mga tao sa paligid ay narinig ang kanyang mga sinabi pati na din ang rason kung bakit niya binugbog ang kanyang anak. At inamin niya na hindi ito basta-basta sparring lang at siya ay ang unang umatake sa kanyang anak. Kaya't napapatingin na lang din ang kupal sa lalaki at para bang nag-isip sa kanyang dapat na gawin. At ito ay napatingin sa kanyang likuran at nagsimula siyang magsalita. At sinasabi nito kung narinig ba ng lahat na inamin niya ang mga akusasyon ng lasing na lalaking ito. Ngunit natakot naman ang mga tao sa paligid at baka sila ang isunod nito kaya't wala na lang nagtangkang magsalita laban sa kanya. Kahit ang mga nakaupo ay napapailing na lang at ayaw nilang masangkot sa gulong ito. Pati na din ang tagapangasiwa ng entertainment pavilion ay nagkibit balikat at walang sinabi. Kaya't habang napapatingin ang kupal sa mga tao at naghihintay na kung sino ang magsalita ay bubugbugin din niya. At sa ngayon ay wala nga siyang narinig kahit na isa na sumagot, kaya't sinabi niya sa lasing na lalaki na wala ngang sumagot sa kanya at ang ibig sabihin lang nito ay walang narinig ang mga tao. Kaya't siya ay pinagtawanan nito dahil pinawalang bisa nito ang kanyang mga akusasyon. At sa mga naririnig na ito ng lasing na lalaki ay unti-unting namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata at habang nakahiga ay nagsimula siyang humagulgol sa kakaiyak. Kaya't bigla din namang napasabi ang kupal na bakit siya umiiyak na parang isang tanga at hindi naman na siya bata at dagdag pa nga niyang sinabi na kagaya nga siya ng kanyang anak at kung papaano nila ito bugbugin. At nagtawanan din naman ang dalawang kasama nito at hindi nila alam ang susunod na mangyayari sa kanila. At bigla din namang may nagsalita sa kanilang likuran kaya't napalingon ang mga kupal at ang kanilang narinig ay nagsasabi na narinig niya ang lahat ng mga pangyayari ngayon. At makikita din naman na unti-unting pumapasok ang ikalawang prinsipe, na kasama si Guardian at Special Investigator Sudaryong. Kaya't biglang nagalit ang kupal, at pasigaw pa nitong sinabi kung sino ang nagsalita noon sa kanya, at ito ay kanyang isusunod na bubugbugin. Ngunit wala din namang sinabi ang ikalawang prinsipe, at nagagalit naman si Lian sa sinabing ito ng kupal. At walang ano-ano ay biglang may sinabi si Master Go sa tatlo. Hindi mo alam kung sino ang nagsalita, ngunit wala ka pa ding respeto sa pagsagot, sabi pa ng ating bida, at dagdag pa niya, na hindi nito ma-imagine kung paano siya pinalaki bilang isang anak ng kanyang mga magulang. Kaya't wala din namang imik ang tatlong mga kupal, at sila ay nakatitig lang sa kanya, at nagsisimula na ding magalit. Kaya't inulit na naman niya ang kanyang paghingi ng tawad, dahil siya ay naging masyadong emosyonal. At bigla din naman siyang napayuko at sinasabi na huwag na siyang magalit sa kanya. Tanga, akala mo bang iyon ang sasabihin ko sa'yo? Pasigaw pang panunukso nito
At dagdag pa niyang sinabi na hindi niya alam kung sino ang kanyang kausap ngayon at ginugusto ata niya na mamatay sa kanyang mga kamay at bakit napagdesisyonan niyang sumali sa kanilang pag-uusap na hindi naman siya kailangan. Kaya't hindi naman ito nagustuhan ng ating bida at nagsisimula na siyang mainis sa mga kupal na ito. At sinabi naman ni Master Go na hindi dahil sa anak siya ng 100 Sword Demon ay papayagan na siya nito na maging pasaway kahit sa labas. At ang ibig sabihin lang nito na ang reputasyon ng 100 Sword Demon ay talagang napaka-makapangyarihan sa lugar na ito. Kaya't bigla namang umangal ang kupal sa sinabi niya, at bakit siya tinatawag nito na siya ay isang anak lang ng 100 Sword Demon. Ngunit sa kanilang pagkataranta ay bigla namang nagsalita ang lasing na lalaki at sinabi nito na bakit ka nandito ikalawang prinsipe. Kaya't biglang nataranta ang mga pagmumukha ng tatlong mga kupal na ito. At nang marinig ito ng tagapangasiwa ng entertainment pavilion, ay tinawag din naman niya ang ikalawang prinsipe, at gayon din ang iba pang mga tao sa lugar at sila ay nabibigla kung ano ang ginagawa ng prinsipe sa lugar na ito. At bigla din namang nagsalita ang leader ng mga kupal, at natataranta itong nagtatanong kung siya nga ba talaga ang totoong ikalawang prinsipe. At sinagot din naman agad siya ng ating bida, na huwag itong mangangamba, at sa mga oras na ito nandito siya bilang Nirvana Pavilion Master. Kaya't nagsalita din naman si Gordian, at sinabi niya na hindi ba dapat itong mas lalong mangamba dahil siya na ngayon ang Nirvana Pavilion Master, kaya't napapasang-ayon na lang si Master Go dito. At dali-daling humingi na naman ng tawad ang kupal, at sinabi niyang humihingi ito ng paumanhin dahil hindi niya agad nakilala kung sino siya. At dagdag pa niya na para bang sa ngayon siya ay nagkasala ng malaki sa pamamagitan ng kawalang galang nito dahil siya ay masyado pang bata kaya't dahil dito dapat siya nitong patawarin. Ngunit bigla din naman agad siyang sinagot ng ikalawang prinsipe na hindi na siya bata at hindi na babagay ang kanyang pagmumukha sa ganyang klaseng asal na kanyang ginagawa. At sinagot din naman agad siya ng kupal at sabi niya na masyado pa siyang walang kamuwang-muwang sa mundo kaya't humingi itong muli ng tawad. Kaya't sa ginagawang ito ng lalaki, ay napapaisip din naman ang ikalawang prinsipe na napakatuso ng taong ito dahil alam na alam niya kung kailan siya yuyuko sa ibang tao para sa kanyang kapakanan. At habang iniisip niya ito ay bigla din namang nasabi ng kupal na aalis na siya, ngunit pinigilan siya ng prinsipe at sinabing pumunta siya dito dahil mayroon siyang nais pag-usapan nilang dalawa. Kaya't bigla itong nagulat at hindi siya makapaniwala dahil siya ang dahilan sa pagpunta ng prinsipe dito. At sa mga oras na ito ay seryosong-seryoso na ang ating bida at magsisimula na ang kanyang investigasyon. Kaya't sinabi niya sa kupal na ito na nandirito siya dahil gusto nitong imbestigahan ang kanyang insidente ng mga pananakit sa ibang tao na ginawa. At bigla naman siyang napasagot sa ating bida at sinabi niya na ang Nirvana Pavilion ay nagbigay na sa kanya ng hatol at sinabi pa nga na siya ay inosente sa lahat ng mga paratang sa kanya. Ngunit sinabi din naman ng ikalawang prinsipe na ginawa nga nila ito subalit uulitin pa nilang imbestigahan ang lahat ng mga nangyari simula sa una. Kaya't hindi din naman makapaniwala ang binugbog na lasing at para bang sa ngayon ay mabibigyan na ng hustisya ang kanyang anak. At patuloy pa ding nagsasalita ang ikalawang prinsipe. At sinimulan niya ito sa pagsasabi na ang tatlong mga kupal ay araw-araw na nanginikil ng pera, ang kanilang magiging kaso ay habitual extortion. At sunod pa dito ay nag-uutos pa sila na magnakaw ang ibang mga tao, at ang kaso lang nila dito ay instigation of stealing. At mayroon pang kasunod dito at ito ang pangyayari sa kanilang pambubugbog sa kanilang kaibigan sa bingit ng kamatayan at ang kaso nila ay murder. At higit sa lahat sa kasalukuyan nilang kaso, ay hinanap pa nila ang ama ng biktima at ito ay sinimulan din nilang bugbugin. At galit na galit namang sinabi ng ikalawang prinsipe na ang lahat ng mga kremeng kanilang nagawa ay masyado ng napakasama at nararapat lang sa kanila na ipakulong sa hindi bababa ng 20 taong pagkabilanggo. Kaya't hindi makapaniwala ang kupal sa narinig niyang 20 taon na pagkabilanggo at siya ay pinagpapawisan ng napakalamig. At bigla din naman siyang nagpaliwanag sa ating bida, at sinasabi niya na hindi naman iyon pambubugbog at sila ay nagkakaroon lang ng sparring, ngunit para bang hindi naman naniniwala si Master Go sa mga sinasabi nito.
At siya ay kinumpronta ng prinsipe at sabi pa niya na nakakalimutan na ba nito na sandali pa lang ay inamin niyang ang lahat ng mga iyon ay kanyang ginawa. At ang ikalawang prinsipe mismo na sa ngayon ay Nirvana Pavilion Master ay narinig ang lahat ng kanyang mga sinabi. Kaya't biglang naalala ito ng kupal na ang boses na kanyang narinig kani-kanina lang ay ang boses ng ikalawang prinsipe. At sa kanyang pagkakataranta ay bigla din naman siyang nagsalita at sinabi niyang ang kanyang ama ay hindi papayag na maakusahan lang ang kanyang anak ng kahit na sino lang. At hindi din naman agad siya pinag-aalala ng ating bida, at sinasabi pa nito na ang kanyang ama ay magkakaroon ng pagkakabisihan, kaya't hindi siya nito mabibigyan ng oras para siya ay arugahin. At ang plano ni Master Go ay isusunod din niyang arestuhin ang ama ng kupal sa kasong pakikipagsabuatan sa isang investigator ng Nirvana Pavilion. At bigla din namang nagalit ang kupal at sinasabi niya na kung inaakala ng prinsipe na hahayaan lang ng kanyang ama na gawin niya ang kanyang gusto ay nagkakamali ito, ngunit wala din namang pakialam ang ating bida sa pinagsasabing ito ng kupal. At patuloy pa din namang nagsasalita ang lalaki at dagdag pa niyang sinabi na kapag nakawala ang kanyang ama sa pagkakakulong ay siguradong hahanapin siya nito at maghihiganti sa kanyang mga ginawa. At dahil din dito ay posible siyang patayin nito kahit na siya ay nasa kulungan pa. Kaya't habang nadadala sa emosyon ang kupal at napapasigaw sa pagsasalita, ay bigla din naman siyang sinikmuraan ng ikalawang prinsipe at napaangat nga nito ang buong katawan ng kupal. At sa biglaang pangyayaring iyon, ay siya na ngayon ang napapaiyak at naglalaway pa nga sa sobrang sakit ng ginawa ni Master Go. At sa ngayon siya ay ibinagsak sa baba. At ito ay walang kalaban-laban sa lakas ng prinsipe, at nagsimula na ngang umubo-ubo. At pahabol pang sinabi ni Master Go, na kung alam ba nito na sa pagbabanta pa lang sa Nirvana Pavilion Master, ay magkakaroon siya ng humigit kumulang 30 taong pagkabilanggo. At sa di mapigilang paglabas ng luha-laway at sipon ng kupal na ito, ay patuloy pa din siyang humihingi ng tawad. Ngunit tinitignan lang siya ng ating bida, at wala na itong pakialam kung ano pa ang mangyayari sa kanya. At bigla din naman niyang iniba ang kanilang pag-uusap at ayaw na niyang pag-usapan ang ama nito at gusto niyang sabihin ng kupal na ito kung ano ang mga dahilan para siya ay patawarin niya. Ngunit sa naguguluhang pag-isip ng lalaki, ay wala siyang maisip na anuman at wala na nga itong naisagot sa ating bida. At habang nakikinig si Sudaryong at Lian, ay patuloy din namang nagsasalita si Master Go at tinatanong niya kung mayroon na ba silang kinaawaan dati, kung mayroon na ba silang tinulungan. At pinagsasalita pa siya ng prinsipe kung mayroon ba siyang ginawang kabutihan sa tanang buhay niya, at kahit na mukhang gawa-gawa ang magiging sagot niya ay pipilitin pa din niyang makinig sa mga rason nito. At sa mga inisa-isang sinabi ng prinsipe, ay wala nang maisip ang kupal at wala pa din siyang maisagot. Ngunit nagsasalita pa din si Master Go, at sinasabi niya na bakit hindi ito makapagsalita, at hindi man lang siya makagawa ng kahit na peking istorya man lang. At alam naman din ng prinsipe na hindi niya ito magagawa, dahil hindi pa nga niya naranasan ang pagiging mabuting tao, kaya't sa huling katanungan ng prinsipe, ay bakit siya nito papatawarin. At sa paghagulgol ng kupal na ito, ay bigla din naman niyang sinagot ng tanong ng prinsipe, at sinabi niyang simula ngayon ay magiging magalang na siya. Ngunit naiinis din naman ang ating bida sa pagmumukha nito, at hindi niya napigilang sampalin ang kupal ng pagkalakas-lakas. Kaya't dahil dito ay umubo ito ng napakaraming dugo, at nagsimula na ngang mawalan ng malay. Kaya't nagugulat naman ang mga tao sa kaparusahang ginagawa ng ikalawang prinsipe. At nang makita ito ng biktima ng mga kupal na ito, ay bigla siyang nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. At ang Nirvana Pavilion Master ay galit naman sa kupal na ito, at sinabi pa niya na mabubuhay siya at magiging magalang matapos siyang makulong ng napakaraming taon. At sa ngayon ay ibinaling na nga ng ating bida ang kanyang atensyon, at tinignan niya ang ibang mga kasama nito. Kaya't nagugulat at natataranta naman ang dalawa, at napapasabi pa nga na ginagawa lang nila ang sinasabi sa kanila, kaya't humihingi din sila ng tawad at sinasabi pang pakawalan silang dalawa. Ngunit sinagot din naman sila ng prinsipe, at sinabi niya kung hindi magsasalita ang dalawa ay siguradong sila ang sasalo ng mga kasalanan ng kupal na ito,
kaya't wala din namang nagawa ang dalawa at sumunod na lang sila sa utos ng prinsipe. At inutusan din naman ng ating bida si Sudaryong na dalhin nito ang dalawang kupal sa Nirvana Pavilion para maimbestigahan. At kasama ng iba pa ang mga special investigator ay dinala na nga nila ang tatlo at napapatingin naman din ang mga tao at hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari sa lugar na ito. At sa tingin naman ng tagapangasiwa at ng ama ng biktima ay biglang nag-iba ang kanilang pananaw sa Nirvana Pavilion. At bigla din namang nagsalita ang prinsipe sa lahat ng mga tao na nakikinig at sinabi niya na kung mayroong mangyaring unfair dito ay dapat lang i-report agad sa Nirvana Pavilion. At habang ang ikalawang prinsipe ay ang Nirvana Pavilion Master, ay makakasigurado sila na walang mga tagalabas ang makakapigil sa gagawin ng Nirvana Pavilion. At napapatunga nga din naman ang mga tao, at sa isip nila ay nag-iba na nga talaga ang pamamalakad ng Nirvana Pavilion. At sinabi pa ng prinsipe na kung sino man ang tatawag sa kanilang ama para takutin ang ibang mga tao, ay tatawagin din ng prinsipe ang kanyang ama o ang heavenly demon. At napapaisip na lang din ang dalawa kung ano ang kanilang sasabihin sa prinsipe. At bigla din namang napatawa ang tagapangasiwa ng Entertainment Pavilion at siya ay napapapalakpak sa ginawa ng ikalawang prinsipe. At sa di kalaunan naman ay lumapit si Guardian sa ama ng biktima at sinabi niya na ang demonic physician ay tiningnan na ang kalagayan ng kanyang anak at ito ay matagal na bago pa sila utusan ng ikalawang prinsipe. Kaya't nabigla din naman ang lalaki at hindi siya makapaniwala sa mga naririnig kay Lian. At dahil dito ay kinumpirma niya ang impormasyong ito sa prinsipe na kung totoo bang ang napaka-importanteng doktor na iyon ay tumingin sa kanyang anak. At sinagot din naman agad siya ng prinsipe na ginawa niya ang lahat ng iyon dahil importante ang lahat ng mga investigator sa Nirvana Pavilion at sa ngayon ay ito ang anak niya. At bago sila pumunta sa lugar na ito ay nakita niyang gumising ang anak nito sa pagkakatulog. Kaya't sa mga narinig niyang ito ay bigla namang sumaya ang kanyang pakiramdam. At siya ay napahagulgol na naman sa kakaiyak at sa ngayon ito ay hindi dahil sa pagkakabugbog kundi dahil sa sayang kanyang nararamdaman. At bigla din naman siyang nagpasalamat sa ikalawang prinsipe, at dagdag pa niyang sinabi na hindi niya makakalimutan ang kabutihang kanyang ipinakita sa kanya, kaya't masaya din naman ang prinsipe dahil natulungan niya ang pamilya ng kanyang nasasakupan. At sagot pa ng ating bida, na dahil siya ay tapat na taga-suporta ng kanilang kulto, ay natural lang ang ginawa ng prinsipe na protektahan ang mga taong kagaya niya, kaya't labis-labis din naman ang tuwa nito. At sinubukan niyang itaas ang kanyang dalawang kamay. At hinawakan na nga niya ang mga kamay ng ikalawang prinsipe, para iparamdam dito ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Kaya't sa madamdaming tagpong ito, ay patuloy na lumalabas ang tears of joy ng ama ng nabiktima ng mga kupal kanina. At sa mga nakakakita sa pangyayaring ito, ay lubos din naman silang nasisiyahan, at nagagalak na ang ikalawang prinsipe, ay napakabuting Nirvana Pavilion Master, kaya't hindi din mapigilan ng tagapangasiwa na mapaluha din ng kunti. At dagdag pang sinabi ng ikalawang prinsipe, na aalagaan nila ang kanilang kulto, at ito ay magsisimula sa mga taong nasasakupan nila, at dalhin ito patungo sa katiwasayan.